Hello everyone! Welcome to Mami Ursil's cooking vlog at isa na namang araw na tayo ay muling magluluto para sa ating mga mahal sa buhay. So sa araw na ito, magluluto tayo ng masarap na Mickey gisado na request ni Apo Lakay. Meron po tayong mga bawang, sibuyas, carrots, bell pepper, beans, sayote. Meron tayong liver ng manok. Meron tayong manok na nilaga at syempre ang fresh Mickey at repolyo. Meron din tayong pork. Ini-slice ko na ng pahaba at magigisa na po tayo guys. So ayan, ibubuhos natin ng ating sandamakmak na bawang. Hintayin natin na bumango. Isunod na rin natin ang ating sibuyas. So masarap ang mga niluluto natin kung marami tayong bawang at sibuyas guys. Pero may mga taong ayaw nila ng bawang. Ewan ko ba kung bakit. Pero masustansya ang bawang. Una ay nilagay natin ang ating chicken. Magkaiba po kasi ang paggisa ko doon sa gulay at doon sa Mickey guys. At dito, uunahin natin na iluto yung Mickey. So nilagyan natin yan ng soy sauce. At of course, dahil pansit yan, lagyan natin ng ground black pepper at buhusan natin ng oyster sauce. Yan. Mag-oyster sauce tayo para malinamnam. So, intayin natin na maluto yung manok at ilalagay natin ang chicken liver. Masarap ang liver guys kung pansit ang niluluto. Mas okay na fresh liver kaysa maglalagay kayo ng liver spread. Pero kung wala talagang liver, no choice, mag-liver spread kayo. So, nilagyan ko ng konting tubig para at least ay mapalabas pa natin yung lasa kasi nagda-dry na dahil yung manok inilaga ko na kasi. Kaya, wala nang mantika na lalabas. So, magda-dry na yan. So, nagpapakulo na ako ng tubig doon sa kabilang stove at nilagyan na natin yan ng bell pepper at mahilig ako sa bawang kaya hindi ako kontento sa bango kung hindi ko dadagdagan ng garlic powder. So ayan nga guys, mabango na. Bubuhusan natin ng tubig. So control lang natin yung tubig niya dahil fresh Mickey po ang gagamitin natin at kung fresh Mickey po ang gagamitin nyo, hugasan yung mabuti guys. Buhusan ninyo ng mainit na tubig. Alam nyo kung bakit. Maalat po yan. Kung hindi ninyo yung hugasang mabuti, napakaalat. So ayan, binuhos ko na. Kunti lang yung tubig. Unlike yung gagamit ako ng sotanghon, talagang maaksaya sa tubig yon. Pero kapag fresh Mickey, kunti lang po. So ayan nga, ihalo-halo natin para mabalanse yung lasa, i-absorb ng Mickey yung mga ricado natin. So, ayan guys, hindi ko inilagay kaagad yung gulay kasi ang tendency pag nilagay mo yung gulay, amoy gulay na yung Mickey mo. Pare-pareha ng lasa, no? Lalo na kung na-overcook mo yung gulay. So, yun yung minsan ayaw ko pag ganon, hindi masarap. So, dito sa kabila, dito ko lulutuin yung gulay niya. Kasi may mga ayaw kasi ng gulay, di ba? Pero, imimix din natin mamaya. Kaya lang, mas magandang separate dahil mas mabango at hindi mag-aamoy gulay yung ating pansit. Napakasarap. Basta ewan ko, basta ako talagang hiwalay ko yung pagluto ng gulay. So, same, igigisa natin yung bawang at maraming sibuyas. Napakasarap at ang gagamitin natin dito ay yung pork. So, ayan na, patapos na yung aking Mickey. Halo-halo lang at tsaka papatayin na natin yung stove para matigil na yung pagkaluto niya. So, masarap na kahit walang gulay, di ba? Pero gusto ko maraming gulay para masarap. So, ayan nga guys. Ang ilalagay natin ay yung ating in-slice na pork.
Yan, pork belly po yan. So, lutuin natin hanggang maging golden brown para masarap na masarap, guys. Yan. So, kung umabot ka na sa puntong ito, baka pwede namang mag-comment ka kung anong pwede mong sabihin, compliment, mag-like and share ka na rin para masuportahan naman yung aking mga videos. So, dito lalagyan natin ng maraming ground black pepper. Napakahilig ko sa ground black pepper, guys, kasi gamot po yan. Antibiotic. So, maglalagay ulit tayo ng konting soy sauce at oyster sauce. Yan. So, ihalo-halo po natin yan at palalabasin natin yung lasa ng ating in-slice na pork. Yan. Napakasarap, di po ba? So, nilagyan ko ng konting tubig yan at isunod-sunod na natin kung ano yung mga dapat nating ilagay na mga gulay. Yan, guys. Napakasarap amoy pa lang dahil nagbi-blend yung amoy ng oyster sauce at saka doon sa karne. Lalagyan natin ng konting tubig lang dahil hindi na natin tutubigan ng marami yung gulay. So, halu-huluin lang kung mabuti yan. Ilalagay na natin yung ating bell pepper. Ang bell pepper na yan ay hinarvest ko sa aking garden. Ilagay ang carrots. Ayan po. Isunod na rin natin yung ibang mga gulay mamaya dahil ang pagluto ng gulay hindi dapat mo overcook. Dapat half cook lang. Dapat pagdating sa pagluto ng gulay perfect. Beans. And then ilagay natin yung sayote. So pwede ngang yan lang yung ulam, 'di ba? Pero imimix natin yung iba mamaya. Dahil kapag nagluluto ako ng pansit, iba-ibang klaseng pansit ang sinaserve ko. May sotanghon, may Mickey, may canton, ganyan. So, ngayon ay Mickey at sotanghon, hindi ko pinaghahalo, guys, para may choices si apolakay natin. So, ayan nga, napakasarap na. Parang chop suey, ilalagay na natin yung ating repolyo or cabbage. So, napakasarap na toppings ng ating pansit. Ayan. So, pagdating sa hapag, nakaserve na yung ating Mickey. Isa-serve din natin yung sotanghon. Ipagitna natin yung ating gulay. Bahala na sila kung alin doon yung kukunin nila. Dahil ako, mahilig ako sa sotanghon. Si Sir gusto din niya ng Mickey. Ayan. Mga anak ko, both gusto nila. So, ayan. Napakasarap na gulay para po sa ating pansit. Fresh na fresh. Natakot ang Bagyo sa Pangasinan. Bakit? Hindi nakapasok.